Hey guys! Welcome to my channel. So finally gagawa ako ng reaction video regarding sa SIG P320. Actually 1 week ko na itong pinag-iisipan paano ko ito i-present. Kasi ang dami na rin kumakalat sa online about what happened to the SIG P320. Doon sa Pilipinas, no, I found out na hindi popular ang SIG, lalo na ang P320. So I think dominated ng Glock at 1911s ang Pilipinas. Pero ito guys, sample to ng SIG P320. It just so happen na upgraded yung chassis nito. Wilson Combat. Wilson Combat yung chassis nito. Okay, so doon sa hindi nakakalam ano nangyari. So I think years na nire-report na may problem ang SIG P320. By the way, na safety check na lahat na makikita yung barrel prior to filming para mabilis tayo. So, ito nga, SIG P320 X full size, X series. May holosan tayo na always on. Always on. Dito tayo titingin. Makikita ba? You know, ganda. Ayan, hindi tayo na flag ha. Anyway, so, yun. Years na siguro na may nagre-report or may mga kumakalat na videos online about the problem of the SIG P320, which is basically pumuputok siya kahit hindi kinakalabit yung trigger. So una dyan yata yung pag nadadrop, pag nahuhulog, no? Pag nahuhulog tas pumuputok. And recently mga kumalat na videos, meron nga mga sa Texas officers, mga police, no, getting out of their patrol cars, pumuputok. Iba nasa range habang naka-holster, naglalakad, pumuputok. And ang pinaka-recent, ito pinakamalala, airman, no? Air Force officer, nilapag niya yung barrel niya sa table. Paglapag niya, pumutok, tinamaan siya sa dibdib. Which is very sad kasi umabot na sa ganun na meron na talagang na binawian ng buhay dahil sa SIG P320. And I think nagsisimula na masira yung image ng SIG, kaya yung iba ayaw na gumamit ng SIG P320. Tapos kanina bago ako pumunta dito, by the way, nandito ako sa property ng kaibigan ko sa isang liblib na area ng Texas, farmhouse to eh. Later magsushoot kami. Ano ba sabihin ko? Nanonood ako ng isang YouTube video bago kami umalis. Merong a week ago may kumakalat na video paano niya nasa-simulate yung deactivation ng trigger and then nagfa-fire yung SIG. So naglalagay siya ng tornilyo dito to eliminate the pre-travel. Explain natin, no? Yung pre-travel, yun yung yung unang mong pisil. Unang pisil ng trigger, that's the pre-travel. Tapos you will hit the wall, yun na yung brake. Yun na yung brake, no? So, ito po yung pre-travel. So, nagkakalang siya dyan ng tornilyo, tapos ready to fire na yan. Tapos inahampas-hampas to. Kasi pag hawak mo to, tapos ginanyan-ganyan mo, baka na aksidente na nakakalabit mo, di ba? So mas maganda nga maglagay ka diyan ng tornilyo. Anyway, tis kanina namang umaga, nakita ko ng video, naglagay siya ng pencil dito, imbis na case na basyo na may primer, pencil. Tapos naglagay siya ng tornilyo, kinasa niya, naglagay siya ng tornilyo to eliminate the pre-travel. Tapos sinundot niya dito sa likod, no? Dinepress niya yung sear, pumutok yung barrel. So umatras yung tumalon yung pencil, meaning na pumutok. Okay? So panoorin niyo na lang, hanapin niyo na sa internet, gumagana naman 'yon, no? Ibig sabihin, kumakalat naman 'yon, yung mga ganung video. How to test the flow of the design of the SIG P320. And kanina pa and yesterday, tagal namin nagkukwentuhan ng kaibigan ko, no, about his experience with the SIG P320.
sabi niya, hindi raw niya to i-get rid of, no? Parang yun ang nagiging trend. Marami nagde-dispose ng SIG P320 nila. Sabi niya, pag binenta mo yan sa pawn shop, babaratin lang yan. Kasi nobody wants to get this gun right now. Ibang klase kasi pag nasira yung image ng isang company, no? Walang gustong bumili niyan, no? At saka bababa ang value. So, ano masasabi ko? Overall, sa mga pinag-usapan namin, binaklas niya to. Hindi natin ito pwedeng baklasin. Kasi ayaw ni YouTube na mga ganun, no? Anyway, ikukwento ko na lang sa inyo. Basically, yung pinag-usapan namin. So, etong SIG P320, ito yung X full size. Ito yung P365. Ayan, P365, yung carry pistol. And may isa pa ditong SIG P365XL. P365XL. No? Naka-O-sight. O-sight. Ito ko na lang, O-sight. May O-sight type na yung ganito eh, yun. No? So, pareha-pareha sila. Silang tatlo. I was surprised. Modular pala silang tatlo. Modular. No? Modular. Ang problema, ang nakita ko, just from a person na hindi SIG P320 owner, yung play. No? Dahil may play talaga. May play. Ibig sabihin, may kalog. May gap between the frame and the slide. Yan ang na-observe ko. And totoo naman yan. As compared sa ating Glock 17 clone, SCT lower, ito binubuo ko eh. It's polymer 80. Wala halos play. Slide to frame. Wala halos. Pero sa SIG P320, very common ang play. Very common. Ewan ko, narinig nyo ba? Muulan eh. Yan. Very common ang play. I think yan yung trade-off. Trade-off being modular. Modular, guys, pwede mong ihiwalay yung fire control group. Malakas na ulan. Fire control group sa chassis. Chassis, itong plastic na katawan, yung fire control group, yung mechanism sa loob. So I think yan yung trade-off ng pagiging modular. Kailangan may gap, hindi pwedeng tight. Otherwise hindi gagana yung modularity. Which is it's ahead of its time, high-tech siya. Kasi modular eh, pwede mong pagpalit-palitin ng chassis, no? As compared sa bibili ka ng regular gun na ganito, yan na yan. Yung aso natakot. Si Finn, tumabisa pa ako. It's okay. Yan, takot siya sa thunderstorm. Anyway, yun ang na-observe ko, no? Yung modularity may trade-off, high-tech siya. And siguro may iba pang advantage, pwede ka makapili ng size, maliit, malaki. Pero yung fire control group mo, isa lang. So yun lang ang talaga ang firearm. Pero may trade-off nga, yung gap. Malaki yung gap niya. As compared sa regular firearm. So, kanina, nung dinedemo sa ng kaibigan ko, yung sear, yung firing pin, firing mechanism niya, gagrab niya yun, di ba? Paano kung may gap? No? Paano pag may gap? Eh di madali nga mag-disengage sa firing pin, madali mag-disengage. And meron pa ako natuklasan sa SIG, i-report ko sa inyo. Yung pre-travel niya, once na ma-depress mo yan, there's no going back. No? Ano ibig sabihin? Kinasa mo, na-press mo, tapos nagbago isip mo, na-hit mo na yung wall, nagbago isip mo, ay hindi ko kakalabitin. Pero yung nangyayari dun sa sear niya, bumaba na siya, hindi na bumabalik pataas. Meaning, firing pin, tapos ito yung sear mo, huli niya yan, direpress mo siya dahil kinuha mo yung pre-travel, bumaba. Binitiwan mo, hindi yan babalik pataas, hindi yan magre-reset. So nandiyan na siya, talagang barely hanging on. Okay, so minor movement, konting galaw na pwede talaga mag-disengage. Bibitaw. Okay? So, yun guys, trade-off.
Sabi ng kaibigan ko, maganda tong SIG P320, accurate, maganda yung trigger. Actually maganda, very short trigger. Tinanong ko nga siya kung upgrade to flat face trigger, tapos yung trigger pull. Hindi daw, yan yung stock nito. SIG P320X full. Galing nyo, maganda. Kaso, yun nga, yung safety issue. Pero kanina, hinagis-hagis niya to doon, sa sahig, na may mat naman. Hindi pumutok, hindi na activate yung firing pin. Sabi ko baka mamaya dahil upgraded yung chassis, mas masikip as compared sa stock na P320. Sabi niya yung stock na P320 mas malaki ang play, mas malakas ang play. Ito meron pero konti lang, no? Pero rinig nyo Anyway, so sasabihin na iba, okay lang, wala akong pakialam dyan kasi hindi naman ako bibili ng SIG, hindi naman popular ang SIG P320. Well, this is how you know how firearms work, para alam nyo paano gumana ang mga baril, no? And isa ring advice, mas maganda wag muna kayong bibili ng mga bagong labas na baril. Mas maganda yung proven and tested na kaysa yung mga bagong labas, hindi pa lumalabas yung mga flaws. Okay, on a personal note, pinofault ko naman dito yung SIG P320. Ay, yung SIG pala as a company, may usapan kasi na minadali daw nila. Yun ang usap-usapan, no? Minadali nila yung produkto, hindi muna nila pinlansya yung mga problema. Talagang minadali nila para makuha nila yung yung kontrata sa Department of Defense. And looking at the comments online, sabi, etong SIG, imbis na aminin yung pagkakamali nila, itama yung mali nila, hanggang sa huli, todo dinay sila. Kasi nga naman, millions of dollars yan, pagka inamin nila, yari sila i-open nila yung sarili nila for lawsuits. Mahirap yun, di ba? And, ang nila, may big brother sila, pagtatanggol sila ng DOD. Kasi yung DOD, Department of Defense, sasama yan sa kaso. Kasi bakit yung pinili yung SIG P320? Hindi pa pala proven yan, bla bla bla, mga ganon. Very controversial, may kasamang politics yan. Ang tanong, bibili pa ba kayo ng SIG P320? Di ba? Kung available o kung mura. Sabi nga ni Charles ay paano yan? Baka Jason makakita kayo ng mga surplus o sa pawn shop. Bibili ka pa ba? Well, it's up to you. Mahirap kasi sa firearm na produkto. Life and death na product yan Life and death na product. Ang sa akin lang, madaming iba. May options na iba. Ito, mura lang naman to Glock 17 clone. SCT lower. No? Marami namang iba Bakit ka, unless talaga makuha mo siya in a very good price, why not? Pero kung ikaw magbebenta ngayon ng SIG P320 mo, nako, don't expect na makakuha ka ng magandang presyo. Babaratin nila yan so much kasi nobody wants to buy this. I don't know kung may tatanggap pa na trade-in yan, no? Pero yan ang ngayon, trend ngayon, usapan ngayon sa SIG P320. It's a good gun, but may question mark yung yung safety issues niya, no? May safety issue siya hindi mo alam. So, I mean, life and death situation na product, will you trust the SIG P320? So, siguro, gagawa na lang akong follow-up video, yun muna, no? So, yan, SIG P320, tinapat sa screen lang yan, Maka mag-react naman yung mga safety Nazis. Ito yung always on. Sabi ko, always on ba yan? Yeah, kasi meron siyang hindi kailangan ng battery Yun. Ganda pa naman ang ito. Angle, grip angle. Parang 1911 daw. Okay guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please click like and subscribe and see you next time. Bye.